Gusto ko munang mag-share sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa John chapter 6 sa verse 40. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Napakaganda yung talata mga kaibigan. Bakit po? Ito sabi po dito sa Biblia. Ito salita kasi ni Kristo ito sabi ni Kristo, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Napakaganda yung pangako ng Panginoong Jesucristo dito, na kung makikita mo daw yung anak at sumampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At heto pa, hindi lang buhay na walang hanggan ang makakamtan mo kapag makita mo yung anak at sumampalataya ka, ibabangon ka pa raw sa huling araw. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Kaya napakahalaga po na atin pong makita ang ating Panginoong Jesucristo, no? Ang tanong, saan natin makikita si Kristo? Yun ang malaking tanong, mga kaibigan. Yung gustong sumali o yung gustong magtanong, pwede po kayong pumasok, mga kaibigan, ano? Saan natin makikita ang anak ng Diyos? Kasi sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya magkakaroon ng walang hanggang buhay. Kalooban ng Ama na sana makita natin ang anak. Tanong, saan natin makikita si Kristo na yung anak ng Diyos na buhay? Saan? Dito po sa Hebreo, mga kaibigan, yung gustong pumasok, mag-request lang, ano? Dito sa Hebreo chapter 3, dito sa verse 6, kung saan natin makikita yung anak ng Diyos, heto, datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Yung anak po pala o si Kristo, makikita natin doon sa bahay ng Diyos. Dahil si Kristo daw ang puno doon. So kung saan natin makikita si Kristo, mga kaibigan, makikita natin doon sa bahay ng Diyos. Doon sa bahay ng Diyos. Na yung bahay ng Diyos na yon ay siya yung haligit-saligan ng katotohanan. Ituloy ko po yung talata, mga kaibigan. Sabi po rito, datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo daw yung bahay ni Kristo o ng Ama, no? Tayo. Na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuris sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ibinibilang ka po pala ni Kristo o ng Diyos na bahay niya kapag iingatan mong matibay ang ating pagkakatiwala o yung pagkakatiwala mo at pagmamapuri mo sa Kanya. Para mapabilang ka sa bahay ng Diyos, kailangan ingatan mo yung Kanyang mga salita at yung pagtitiwala mo sa Kanya, ingatan mo. Yun po ang sinabi rito, mga kaibigan. Ang tanong, sino yung grupo na yon? Sino yung sinasabi dito na tayo, mga kaibigan? Para makita natin ang anak. Kasi ang kalooban ng anak ay ipakita ko yung talata, mga kaibigan, para makita po ninyo, no? Ayan po. Sabi po dito, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno
Siya yung puno doon sa bahay ng Diyos. Na yung bahay ng Diyos daw po yun ay tayo. Saan makikita yung tayo? Grupo yun Grupo, mga kaibigan. Sa makatuwid, isang grupo yon. Tinatawag ng Diyos na bahay niya. Mga kapatid, saan po yon? Heto, napakaganda po ito, mga kaibigan, mga kababayan. Saan natin makikita? Kasi yung grupo na yon, kung tawagin ay sekta, mga kapatid. Kung tawagin ay mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Kaya lang, ang problema natin, sa dinami-dami ng mga sekta ngayon, mga kapatid, saan natin makikita yung grupo na sumasampalataya sa Diyos na tinawag niya na bahay niya? Ang tawag ng Diyos doon po sa bahay niya na yon, ayon po kay Timoteo, mga kaibigan, maliwanag. Napakalinaw po ito. Sa Timoteo 3:15, ganito ang sinasabi. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Itong bahay ng Diyos na ito, si Kristo yung puno. Kaya kung saan mo makikita si Kristo, pumunta ka doon sa bahay ng Diyos. Na yung bahay ng Diyos daw na yon ay yung grupo ng mga mananampalataya. Anong tawag niya doon sa bahay ng Diyos na yon? Na yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, ano tawag niya doon? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At haligi at suhay ng katotohanan. Yung ibang termino dyan ay haligit saligan ng katotohanan. Abay, ang tawag po pala doon sa bahay ng Diyos na kung saan si Kristo ang puno ay iglesia ng Diyos. Mga kaibigan, iglesia ng Diyos. Ngayon, marami naman pong tinatawag na sekta ngayon na ang tawag sa kanila ay iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Church of God o Temple of God. Marami, mga kaibigan. Meron pang iglesia ni Kristo. Pero ang sinabi po sa Biblia, ang official na talagang pangalan ay iglesia ng Diyos. Well, kahit anong ipangalan mo, mga kaibigan, kung gusto mo. Anumang gusto mo. Ngayon, para makita natin sa dinami-dami, hundreds o thousand pa siguro na nakarehistro sa na iglesia ngayon o relihiyon o sekta, mga kaibigan. Sa dinami-dami ng sekta, saan natin makikita yung tinatawag na iglesia ng Diyos? Ano po yung palatandaan para makita natin si Kristo? Kasi kung babalikan natin, importante po kasi na makita natin si Kristo dahil dito po sa 6, balikan ko lamang po yung ating teksto, no, mga kaibigan, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano yung kalooban ng kanyang Ama? Na ang bawat nakakakita sa anak, lahat daw na nakakakita sa anak, yung maghahanap sa anak, yung interesadong makita ang anak, ang kalooban daw ng Ama ay ito. At sa kanya'y sumampalataya, kapag sumampalataya ka doon sa anak, good evening din sa iyo, kapatid na Michael Babia, no? Ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Napakaganda yung pangako ng Panginoon, mga kaibigan. Ano po? Ano po yung pangako ng Panginoon? Ang bawat daw nakakakita sa anak at sumasampalataya doon, magkakaroon ng walang hanggang buhay. Isa pa, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yun ang pangako ni Kristo. Yun po yung pangako ng Ama sa makakakita sa kanyang anak. Tanong, saan natin makikita si Kristo? Nabasa natin kanina sa Hebreo. Kung saan natin makikita si Kristo? Doon po sa bahay ng Diyos kasi siya yung namumuno roon. Ngayon, sa dinabi-dami ng mga grupo, saan po doon? May Iglesia ni Cristo, may Sabadista, may Jehovah's Witness, may Born Again, may Baptist, may Iglesia ng Diyos,
lahat ng yan, napakarami pa bukod sa pangalan na yan, napakarami pa katulad ng Iglesia ni Cristo. Marami yan. Maraming nagngangalang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ni Manalo, Iglesia Church of Christ 33 AD, Church of Christ 1905, ganun yata, iwan ko mga kaibigan, pero excuse me. Pero napakarami pong mga tinatawag na Iglesia ni Cristo. Marami ding Iglesia ng Diyos. Saan natin makikita si Cristo? Heto mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng clue dito para makita natin kung sino po yung totoong Iglesia ng Diyos, mga kababayan, no? Ang Iglesia po ng Diyos, kung atin pong babalikan, mga kapatid, dito sa Hebreo, pansinin lamang po ninyo itong mga talatang binabasa ko, mga kapatid, dito sa 3:6, ganito ang sinasabi. Datapwat si Kristo gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, sabi ni Pablo. Kung, hindi po pala basta sekta, ay tinatawag na bahay ng Diyos. Mayroon pong kung. Ibig sabihin yung kung, mga kaibigan, sabi dito, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Para mapabilang ka doon sa bahay ng Diyos, kailangan yung pagkakatiwala mo sa Diyos, iingatan mo. At yung pagpupuri mo sa Diyos, iingatan mo hanggang sa katapusan. Ngayon, ano yung karakter sa bahay ng Diyos? Unang-una tignan natin, si Kristo, siya yung ulo. Saan? Doon sa bahay niya. Ibig sabihin, kung si Kristo ang ulo sa bahay niya, ang ugali o ang attitude, karakter, ugali ng grupo na yon ay katulad doon sa ugali ni Kristo. Ulitin ko po mga kapatid. Yung iglesia ng Diyos na pinamumunuan ni Kristo, makikilala mo kung sino po yon. Sa dinami-dami ng mga denominasyon, mga kaibigan at mga kapatid, dito sa mundo, no? Sa dinami-dami ng mga denominasyon. Paano mo makikita yung tunay na pinamumunuan ni Kristo? Ganito po mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng clue, no? Si Kristo po, unang-una, dahil siya yung namumuno sa iglesia, titignan mo muna kung ano ang ugali ni Kristo. Kasi kung ano yung ugali ni Kristo bilang puno ng iglesia, ganun din yung ugali, pag-uugali ng mga pinamumunuan niya. O ito, ano ang ugali ni Kristo na dapat ugali din ng kanyang pinamumunuang iglesia? Dito po sa libro ng Filipos, mga kaibigan, Filipos 2:5. Tignan po ninyo. Mangagkaroon kayo ng sa inyo ng pag-iisip. Ipakita ko lamang po yung talata, mga kapatid, no, para mas maganda makita po ninyo. Sabi dito, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tandaan nyo, sabi ni Pablo, dapat yung pinamumunuan ni Kristo ay magkaroon din ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kung ang puno mo ay si Kristo, kung ang ulo mo ay si Kristo, kailangan meron ka din pag-iisip tulad ng pag-iisip ni Kristo. Ano po yung pag-iisip ni Kristo? O ano po yung ugali? O karakter ni Kristo? 6, na siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos,
ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos. Aba, ang ugali po pala ni Kristo, mga kaibigan, kahit siya ay anak o mayroon siyang anyong Diyos o anak siya ng kataas-taasan, anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kababayan, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos. Dapat kung ikaw ay ang puno mo ay si Kristo, ang ugali mo din, mga kaibigan, ay huwag magmataas. 7. Kundi bagkus hinubad niya ito. Ang alin? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Yung pagiging mataas niya. Hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Si Kristo po pala, kahit anak ng kataas-taasan, mayaman, walang mas mayaman kay Kristo kasi si Kristo po ay anak ng kataas-taasan. Pero hindi po niya pinagmalaki, hindi po niya ipinagmalaki sa tao yung kanyang katanyagan. Bagamat siya powerful, hindi niya ipinagmalaki, mga kaibigan. Hindi katulad yung mga tao ngayon na kapag mayaman po yung tao ay mapagmataas na, mapanlait na, mapaghusga na. Lalo-lalo yung mga sekta na magagandang mga kapilya, mga kaibigan, no? Matataas ang pride. Pero si Kristo, kung ikaw ay pinamumunuan ni Kristo, kailangan nasa iyo yung ugali ni Kristo. Na ang isa sa ugali ni Kristo, bagamat siya ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan, hindi niya ipinagmalaki, kundi nagpakababa siya. Ngayon, titignan mo ngayon ang mga sekta ngayon, mga kaibigan. Titignan mo ngayon yung mga sekta ngayon kung ano yung mga ugali nila, kung ano yung mga attitude nila. Ikumpara mo doon sa pag-uugali ni Kristo para makita mo yung tunay na sekta o grupo ng mga mananampalataya, kung sila'y sa Diyos o baka kinuha lang nila yung kredito ng pangalan ng iglesia, mga kapatid. Isa pa, mga kababayan, ang isa sa mga ugali ni Kristo para makita mo kung yung isang grupo ay pinamumunuan talaga ni Kristo, si Kristo po hindi sinungaling. Hindi sinungaling. Heto, tignan natin, no, mga kaibigan. Dito po sa Lucas 1, Lucas 1:35, ganito ang sinasabi. Mga kapatid, ipakita natin para mas maganda, no? Sabi po dito, at sumagot ang anghel kay Maria at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Aba, si Kristo po pala banal. Simula pa noong nasa tiyan ni Maria, tinatawag na siyang banal na bagay. Banal na po. Sa makatuwid, si Kristo'y walang kasalanan. Si Kristo'y matuwid. Si Kristo'y banal. Si Kristo po dapat kung si Kristo ang puno mo, dapat banal ka rin, mga kapatid.
Banal ka rin kung magsuot, hindi nakikita yung pusod. Kung magsuot, hindi makikita yung singit. Kung magsuot ng damit, hindi nakikita yung kalahati ng Mount Sinai. Mga kaibigan, ganyan po dapat ang pinamumunuan ni Kristo. Banal. Banal. Kaaya-aya kung tawagin, mga kapatid. Banal. Ang kanyang pagsusuot, hindi po nakikita yung kalahati ng Mount Sinai. Kapag lumalabas, hindi nakikita yung pusod. Kapag lumalabas, hindi nakikita yung singit na pinag-uumpisahan ng desire o yung tinatawag na masamang pita ng mata. Yun po, mga kaibigan. Huwag ka sanang maging kasangkapan para maakit yung tao na magnasa sa'yo. Yan. Kung ikaw ay pinamumunuan ni Kristo, dapat, mga kapatid at mga kababayan, ay dapat banal. Kung magsuot, banal. Bakit kailangan tayo maging banal? Dito sa Hebreo 12:14, ganito ang sinasabi. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Bakit? Bakit kailangan natin yon? Na kung wala ito'y, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Aba, kailangan po pala, mga kapatid, na tayo magpakabanal. Dahil kapag hindi po tayo magpakabanal, hindi natin makikita ang Panginoon. Isang sikreto po pala para makita mo ang Panginoon sa hinaharap. Mga kaibigan, kailangan magpakabanal ka. Maliwanag, ulitin ko, para sa mga nanunood, mga kaibigan. Sabi po dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag makikipag-away. Huwag makikipag-chismisan. At ang pagpapakabanal. Na kung wala ito'y, sabi niya, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ayan. Nakita niyo, no? Nakita niyo na ang pinamumunuan ni Kristo, sapagkat si Kristo'y banal, kailangan ang pinamumunuan niya din ay banal. Ngayon, isa pa sa mga ugali ni Kristo, ito hindi naman kayo tutuli. Isa pa sa ugali, karakter ni Kristo, ay hindi po siya mamamatay tao. Ulitin ko po. Si Kristo, hindi po siya mamamatay tao. Kaya dapat, yung kanyang pinamumunuan na grupo o iglesia, hindi rin mamamatay tao. Ulitin ko po, mga kapatid. Si Kristo ay hindi mamamatay tao. Kaya marapat lang na ang kanyang pinamumunuan ay hindi rin mamamatay tao. Kaya, kung ang grupo na kinaaaniban mo ay may history, may history ng pagpatay, mamamatay tao, lumayas ka na dyan. Hindi yan yung pinamumunuan ni Kristo. Bakit? Si Kristo hindi mamamatay tao. Ang katunayan, si Kristo, ayon po sa ating teksto, balikan po natin. Dito sa Juan 6:40, sabi po ng ganito. Mga kaibigan, ipakita natin para makita ng mga nanunood. Sabi po dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at aking ibabangon
sa huling araw. Si Kristo ang nagbibigay buhay. Hindi siya kumukuha ng buhay o hindi siya mamamatay tao, kundi bagkus siya po ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So alam natin, si Kristo hindi mamamatay tao. Kaya yung kanyang pinamumunuan, hindi rin mamamatay tao. Pero kung yung sekta, kung saan ka nakaanib, ay may history na pumapatay ng tao, lumayas ka na dyan. Bakit? Hindi kay Kristo yan. Hindi si Kristo ang namumuno dyan. Sinong namumuno sa iglesia na yon? Siyempre, natural si Satanas. Basa. Dito po sa Juan 8:44. Ganito ang sabi. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan. Bakit? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So maliwanag na sa atin na si Kristo po, mga kaibigan, mga kababayan, ay hindi po mamamatay tao. Kasi ang author o ang ama ng mamamatay tao ay si Satanas. Si Kristo hindi sinungaling. Kung sinabi niya na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kapag sumampalataya ka sa Kanya, ibibigay niya yon. Hindi sinungaling. Kasi si Satanas, siya yung ama ng kasinungalingan. Alam naman po natin na hindi po si Satanas ang ama ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang ama na nagbigay ng buhay, mga kaibigan at mga kababayan. So maliwanag na kung yung sekta na kinaaaniban mo ay may history ng pagpatay, mga kaibigan, gaya sa history sa Inquisition, sa history sa kung saan-saan, yung grupo mo ay nakaanib ka dyan. Naku po mga kapatid, parang awa nyo na. Magsuri po tayo ng Biblia. Ulitin ko po. Ang bahay ng Diyos, ang puno po, ang puno sa bahay ng Diyos, ayon dito sa Hebreo 3:6. Ipakita ko ulit para maliwanag lamang po sa atin, mga kapatid, no? Mga kababayan. Dito sa Hebreo 3:6, ganito po ang ating mababasa. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa nating hanggang sa katapusan. Kung ikaw po ay para mapabilang ka o masasabi mong kabilang ka doon sa grupo ng mga mananampalataya na tinatawag ng Diyos na bahay niya, dapat hindi ka mamamatay tao, hindi ka sinungaling, banal ka, ikaw ay iniingatan mong matibay ang iyong pagkakatiwala sa Diyos. Marami pa mga kapatid at mga kababayan, para makita natin yung talagang karakter ng tunay na iglesia ng Diyos, at para masabi mo na napabilang ka doon, si Kristo, ay makikita mo yung ugali ni Kristo sa pag-uugali ng sekta na yan o yung grupo na yan, mga kaibigan. Doon ka aanib. Doon ka makisama. Saan? Doon sa grupo ng mga tao na talagang ang karakter nila o ang ugali nila ay malaugali ni Kristo. Na pag-aralan na natin, no? Na yung ugali ni Kristo ay nakita na natin, mga kaibigan, mga kababayan. Ngayon, kung yung grupo mo, no? Kung yung grupo mo ay mayroon pong history
ng pagpatay, o pag pagsakit, ano ba ang Tagalog ng pananakit? Kung yung grupo mo ay mayabang, kung ang grupo mo ay nag-aangkin, mas mabuti po umalis ka na, mga kaibigan, mga kababayan. Dahil hindi yan yung pinamumunuan ni Kristo na iglesia. Ulitin ko, no, mga kaibigan. Kung may history ng pagpatay, hindi yan yung grupo ni Kristo o hindi yan yung pinamumunuan ni Kristo. Kasi si Kristo hindi mamamatay tao, kundi bagkus si Kristo po ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga kaibigan. Ngayon, baka mayroon pong gustong magtanong o gustong mag-share din sa inyo. Kaya sa record ng mga unang Kristiyano, pinagpapatay. Kaya natupad ang kasulatan na papatayin sila. Ayan, tama ka kapatid na Michael Babs, ano? Baka meron po kayong gustong pumasok, no? O gustong mag-share din dito sa atin, gaya ni encourage more viewers to share. Ayan, sabi niya, mga kaibigan, iwasan lang natin yung magkasakitan ng pananalita, kasi hanggat maaari ayaw ko na makipagtalo, mga kaibigan, dahil walang patutunguhan ang pagtatalo-talo natin. Naranasan ko na sa mahaba ng panahon, nakikipagtalo tayo, nagtalo-talo tayo, walang patutunguhan, hanggang nagsasakitan lang tayo ng salita na hindi na po na-encourage, kundi bagkus nawawalan na po ng tiwala yung mga nanunood, dahil kayo din lang naman, sabi po ninyo, kayo ay mga ministro, kayo ay mga pastor, kayo ay mga pare, kayo ay mga mangangaral, kayo din ang nag-aaway at nagsasalitaan, nagwiwikaan ng masama. Parang tayo na rin minsan ang uudyok sa kanila para mawalan sila ng gana sa mga relihiyon. Mga kaibigan, mga kababayan, oras na po para tayo po'y magkaisa, dahil ang panahon, mga kapatid, ay nagpapakita na ng sign kung ano na po yung mangyayari. Kasi parang malapit na tayo yung antas na mag-uumpisa na yung kahirapan, dahil naku po, mga kaibigan, mga kababayan, yung presyo ng mga bilihin ngayon lumobo na, mga kaibigan. So, I encourage everyone na sana po, mga kaibigan at mga kapatid, mag-move na tayo. Mag-share tayo. Huwag na natin pagtalon-talunan yung mga bagay. Magmahalan na lang. Mas maganda. Kasi nasubukan ko na. Napagbantaan ako. Napagalitan ako. Ano man yung mga nangyayari. Mga kaibigan, walang patutunguhan. Hindi mo na din lang mapapaniwala yung mga kadiskusyon mo. Hayaan na natin. Mga kapatid, pag-aralan na lang natin, ano yung ugali ng iglesia na pinamumunuan ni Kristo. Yung iglesia na pinamumunuan ni Kristo, i-share nyo po, mga kaibigan, yung pinamumunuan ni Kristo na iglesia, matuwid. Matuwid. Good evening po sa iyo, kapatid na Mike. Good evening, Bro Hazel. Ayan. Sinubukan ko lamang po mag-live sa gabi kasi kararating lang namin, dahil pumunta po kami sa baryo. Wala akong internet doon, wala akong signal doon. Kaya kararating lang namin. Kaya sinubukan kong nag-live, kapatid na Mike. Kumusta po? Kumusta po kayo?
Awa sa Diyos, okay naman Bro Hazel. Ano lang, galing sa work din. Okay. Alam mo Bro Hazel, paano natin matatalo yung yung lalang ni Satanas? Oo. Kasi kung saan mayroong kaguluhan, tuwang-tuwa si Satanas, Yes. 'di ba? Tama, tama, Paano tama. naman natin 'yon anuhin para si Satanas naman ay magagalit sa atin? Sige, Kung paano? pairal natin yung pagmamahalan sa isa't isa, Oo. yung pag-ibig, kahit gawan ka pa ng masama, mas mabuti na yun na ikaw pang gawa ng masama kaysa ikaw ang gagawa ng masama, Oo, 'di ba? oo. Yes. Kaya tama pa rin yung prinsipyo ng isang grupo na instead na ah, ay sabi ni Kristo na kapag sampalin ka dito sa pisngi mo, iharap mo pa Ibigay mo yung pa yung isa. kabila. Oo, Oh. iharap mo pa yung isa, sabi. Parang ganun po yung sinasabi ng grupo ng hindi na lang ako magbanggit pero alam mo na siguro kapatid na Mike na Oo. talagang nagbibigayan, nagtutulungan, tinutulungan yung mga mahihirap, araw-araw nagkukonsulta ng mga may sakit. May ganyan na relihiyon kapatid na Mike. Oh, Ah, mas maganda 'yun eh. Mas maganda nga tularan 'yun eh kaysa yes. yung mga reliyon na may mga record na mga hindi maganda. Parang 'yun eh. Parang sign 'yun eh na hindi talaga maganda eh. Tama ka. Kasi ayon niya sa aking na-discuss kanina na yung pinamumunuan ni Kristo, para masabi mo na ikaw yung pinamumunuan niya, nakikita mo naman sabi po dito sa nakalagay sa talata na dito, ipakita ko para makita natin. Sabi po rito, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. So yung mga tao po pala yung bahay ng Diyos, yung tao na yung grupo ng mga tao na sumasampalataya. Kung para masabi mo na kabilang ka doon, kung iingatan mong matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Yun po pala ang sign, yun po pala yung clue, palatandaan para makita mo yung tunay na iglesia ng Diyos. Madali lang hanapin mo sa dinami-dami ng mga grupo, sekta, o di maghanap ka. Asan kaya si Kristo? Sino kaya yung pinamumunuan niya? O di tignan mo, kilatisin mo yung ugali, yung karakter ni Kasi Kristo. Brazil, sabi sa talata, makikita mo sa kanilang mga gawain. Yes, Isa din yun eh. yes. Yan ang punto ko kapatid na Mike. Makikita mo doon Tama. sa pag-uugali. Ah, kung ang pag-uugali ng isang grupo ay mayabang at mapaghatol, abay siguro kapatid na Mike, hindi na yun yung pinamumunuan ni Kristo sa tingin ko. Oo. At Ano sa Brazil, meron din nagpapakunwari eh. Kunwari Yeah. may medical mission. Kunwari Yes. din yun eh. Kasi meron kasing iba nagpapakunwari para madani ka eh. Para maano ka. Nagpapakunwari nga eh. Kasi si Satanas nagpapakunwari din yun eh. Pero makikilatis mo pa rin kapatid na Mike kasi ang isa sa pinakamalaking palatandaan sa ah, isang bulaan dito sa Mateo 24, dito sa verse 5, kapatid na Mike, kahit man yan ay nagpapakunwari, makikita mo pa rin. Oo. Hindi lang naman yung pagtulong ang isa sa palatandaan ng tunay na iglesia Kasi ang kahit nga yung pinamumunuan ni Satanas, gumagawa din ng ganun Mga kaibigan, Bro Esel, kapatid ka po ba sa MCGI? Hindi po kapatid.
Diwaan mo na lang yung tinuturo ko kung alin ang tama, no? Ang bahay, ang anak. Ang bahay naman daw ay ang anak. Pwede rin kung ang sinasabi mong anak ay yung mga Kristiyano na anak ng Diyos. Di ba, kapatid na Mike? Kasi, Oo. kasali, matawag din tayong anak dahil, um, ano Kung yung, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, matatawag ka talaga ng anak. yes. Kasi, sabi dito sa Roma 8 sa DC, okay, asan na yon? 15, umpisan ko sa 15. Pinsi. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin. Ito yung noong tinanggap na tayo ni Kristo at tinanggap na tayo ng Diyos bilang anak. Sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. At hindi tayo talaga anak ng Diyos dahil sa ating kasamaan, pero kinupkup tayo ng Diyos bilang isang anak. At hindi lang kinupkup, kupkup man ang pagtawag dito, pero ituloy ko na lang. Ang espiritu rin ng nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos, hindi na pagkukup-kup lang, kapatid na Mike, kundi talagang inangkin ka na, anak ka na talaga. At yan ay pinatotohanan ng Espiritu Santo at ang ating espiritu. At Bro Esel, pansinin mo, ibalik mo nga yung 16, Bro Esel. Okay, sige. Pansinin mo ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. Dalawang espiritu na yan, Bro Esel, sinasabi dyan, di ba? Yung espiritu sa atin yung, at espiritu yung ama yung sinugo. Yes. Kaya yung sasabi na hindi na kailangan ng Espiritu Santo, parang ano yun eh. Ay, naku po, mali yun, kapatid na Mike. May mali doon eh. Oo, mali doon kasi espiritu ng ama ito, ang espiritu rin ang nagpapatotoo. Siya kasi yung gumagabay sa atin, kapatid na Mike Yung Espiritu Santo, siya yung inutusan Yun ang ng qualified sa atin eh. Yun ang nagpapa-qualified sa atin, Bro Esel. Yes, upang igabay tayo. Siya yung inutusan ng Diyos. Yung Espiritu Santo na gabay natin. Okay, puntahan muna natin yung patunay. Baka para mas maganda. Yung Espiritu Santo dito sa DC6 yata verse 13, sabi dito, gayon may kung siya, sino yung siya? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, yung Espiritu, napaka-importante ituturo yun eh. niya paano ka magiging anak ng Diyos. Kaya nga siya yung patunay Siya yung nagpapatotoo ayon dito sa Roma na ating binasa kanina. Roma 8, 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ang ating espiritu. Kasi meron din tayong espiritu, makikita mo naman kapatid na Mike, kung yung espiritu mo talagang matuwid hindi mo naman mapapasinungalingan ang sarili mo. Pwede kang magpakunwari doon sa mga tao, pero yung sarili mo mismo, hindi mo kayang magkunwari sa sarili mo. Alam mo kung talagang ikaw ay sa Diyos talaga. Kaya nga, hindi lang Espiritu Santo nagpapatotoo, ikaw din, na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, sabi dito, ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung ano po pala yung mamanahin ni Kristo, kung ikaw ay anak din ng Diyos, hindi na lamang po ampon, kundi talagang anak ka na niya, mamanahin mo din, kapatid na Mike. Oo. Mamanahin mo din. Pareho kayo. Pero, kung mamanahin mo din yung mamanahin ni Kristo, kung gayon, sabi dito, mga makipagtiis tayo sa Kanya. Kanino? Kay Kristo. Upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Kailangan magtiis ka rin.
Magtiis Brazil, ka. bakit sinasabi doon makipagtiis tayo sa kanya? Di ba may talata, Brazil, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas? Yes. Doon sa Mateo 24 verse Oh, 30. kailangan talaga may pagtitiis. Oo. Eh, No, sinabi ah, dyan, no? Gayon nga, makipagtiis tayo sa kanya. So may titiisin talaga, Brazil. meron. May pagtitiis talaga. Kaya hindi Yung po sa kaaway tama nga, na, yung kaaway ah, nga, titiisin mo yun eh. yes. At bukod doon, meron pa talaga marami tayong titiisin kasi ah, sa pagbuhat mo ng aral ni Kristo, marami ka talagang mararanasan katulad ni Kristo. Nabili ko ng sarili kong dugo ang bahay ng Diyos. Ano ibig mo sabihin, kapatid? Nabili ko ang sarili kong bahay ng Diyos. Ah? Ano yung ibig Sarili mo kong dugo. sabihin? Ano yun? Binili ko ang sarili kong dugo? Sabi niya kasi dito sa isa pang ano niya, kaya 20, 28 gawa, sabi niya. Iklaro mo, kapatid. Si Jesus, O, ano nandun yun sa ibig sabihin? talata, Brazil. Yung gawa 20, 28 ay alam na natin yung kapatid na Mike. Ang na binili niya sa kanyang sariling Yung dugo. sariling dugo. Yan. Yun yung nakalagay, mga kaibigan. So, ulitin ko po, no, mga kaibigan, para makita natin yung pinamumunuan ni Kristo na iglesia, makikita mo kung yung karakter ni Kristo ay karakter din ng iglesia na yon, abay, medyo mm, mayroon ka ng napupusuan kung ganon, no? Mga kaibigan, kapag ang Brazil, itinuturo, hanapin ko na yung isang talata, Brazil, ha. May sige. hanapin ako talata, Brazil. Sige. Um, Kapag nakita po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, na yung grupo po ninyo ay hindi na tumugma doon sa attitude, karakter, ugali ni Kristo, abay hindi yan yung pinamumunuan ni Kristo. Kasi yung pinamumunuan ni Kristo, kung ano yung ugali ni Kristo, yun din ang ugali ng grupo na yan. Yan yung napakagandang yan yung napakagandang clue para makita natin, mga kapatid. Kasi sa dinami-dami ng mga sekta, mga denominasyon ngayon, mahihirapan kang tumingin. Dahil kung ang pagbabatayan mo lang ay pangalan, marami na ngang pangalan, Iglesia ni Cristo, Church of Christ 33 AD, Church of Christ a cappella. Meron ganun eh. May Iglesia ng Diyos na buhay, Iglesia ng Diyos, Church of God, Temple of God, kung ano-anong pangalan, lahat naman yan, inaangkin talagang sila daw po yun. Mas maganda ganito na lang, mga kapatid. Kung gusto mo Brazil, talagang makita, sige kapatid. ano, Brazil? Di ba sinasabi mo kanina, dapat ano lang yung pag-aralan lang yung topic, hindi na kailangan na maraming debate, o kailangan Oo. na Oo. magpagulo pa tayo. Basahin mo Oo. nga yung Kawikaan 3:30, Brazil. Dito tayo Kawika. magbabatay, Brazil eh. Okay, Kawikaan 3:30. Oh, Brazil. Ayan. Huwag kang makikipag-usa, makipag, ano yan, Usapin. makipag-usapin sa kanino man nang walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Ayan. Sige, ikaw Yan, kapatid naman. Brazil. Maganda yan, Brazil. Huwag tayo magipag-usapin kanino man, Brazil. Kung wala namang laban sa atin, kung hindi naman tayo pinapasama, maliban na kung May pinaparatangan tayo, Brazil. yes. Sumagot ka Ganun yun eh. din. Huwag tayong basta-basta sasali sa ibang platform na ang gusto lang makipag-debate. Huwag ganun. Yun yan. Oo. Mas maganda sila ang pumunta dito. Kung meron silang mga tanong, pwede yung sagutin. Oo. Pero huwag nating idaan sa ano. Kasi Sa- kung saan mayroong kaguluhan, hindi yun sa Diyos. Yes. Kaya nga, napag-isip-isip ko kapatid na Mike eh. Pero kung may papasok pa rin at ganun pa rin,
sumasagot naman po tayo. Kaya lang, kung napapansin po ninyo, kapag mayroon na pong nagdidebate dito, hindi na ako, hindi na ako sumasali mga kaibigan. Kasi Pinapabayaan Bro ko Esel, na. maano yun magiging taltala na yun Bro Esel Napapansin mo karamihan sa TikTok. Oo. Parang taltala na lang yan Karamihan dito sa TikTok yan, kapatid. Oo. As a churches of Christ is beginning of God. Ayan, ano ibig sabihin nito? Um, si user, ewan ko kung anong grupo ito, pero maganda rin yata mga kaibigan. Si kapatid na Romeo, andyan din. Okay. Ganito Ayan. na lang Bro Esel, 'di ba? Kung may topic ka Bro Esel, suggestion lang ko to Kung may Oo. topic ka na lulutasin, doon lang tayo magpo-focus Ayan. Maganda rin. para mas Maganda. maganda yung programa mo Bro Esel. Oo, Kumbaga oo. may May sinusundan sense. na tema. Oo, may sense. Katulad Oo. ang ang tema ko o yung teksto ko kapatid na ito yung teksto ko kasi 6:40. Ayan. Yan yung pinapaliwanag ko Oo. kanina. Oo, ito yung pinapaliwanag ko na kung bakit napunta tayo sa bahay ng Diyos. Kasi pinapahanap kapatid na Mike, pinapahanap. Kalooban kasi ng Ama na hanapin daw natin yung anak. Ayon dito sa talata. Kalooban ng Ama na hanapin natin yung anak. At kapag nahanap natin at sumampalataya tayo sa Kanya, may pangako dito. Ano yung Tama Bro pangako? Esel. Ayan. Ang pangako Kasi dito ay ang salita ng magkakaroon Diyos ng Bro Esel, may kasukasuan yan para maano yes. natin, Oo. madugtong-dugtong natin yung mga yung meaning talaga sa talata, yung diwa. Oo, oo. Kaya kaya napunta ko doon sa paliwanag na 'yon. Dahil napakaganda ito Ito isa sa mga inano ko dito sa mga tao no pag pumupunta ako sa mga bahay-bahay o sa anuman ay napakaganda ito. Ito yung napakaganda kasi kalooban talaga ng Diyos hanapin mo si Kristo. Hanapin mo talaga si Kristo, mga kaibigan. At Bro Esel, meron ako diyan Alam mo Bro Esel, bakit sinabi yan ni ng ni Cristo Bro Esel? Kasi yan kasi Oh. gusto ni Cristo Bro Esel na sumasampalataya lang kayo sa Ama. Sa panahon na yan Oh. Bro Esel, ibig ni Kristo kahit sumasampalataya lang sila Bro Esel sa mga Hudiyo Bro Esel Oo, Yan lang oo. hinihingi ni Kristo sa kanila Kaya nga ang sabi diyan, napakaganda yan May pangako diyan ng Diyos Oo, Iisa kasi na sa Diyos. babangon talaga sila sa Kaya huling naman. panahon. Napakaganda yan Ang lalo ngayon, kapatid na Mike, kapatid na Romeo, lalo ngayon, naku po, ako po'y may, baka ba't hindi naman sana ako dapat matakot. Kaya lang, magkakaroon ka din ng parang, ewan ko kung ano tawag doon, pangamba. Dahil sa bigla na lang pagtaas ng mga petrolyo. Alam naman po natin mga kaibigan na kapag tumaas po yung petrolyo, sunod-sunod na yan. Pati yung gulay na tanim natin mismo na galing lang doon po sa mga bukid, kasali na sa tataas niyan kapag Ako tumaas ang at ang Ama petrolyo. ay isa, Mga sapagkat kaibigan. bagay Ah, ng i- kalooban. ano yung sinasabi ng kapatid ng user? Ako at ang Ama ay iisa. Sa makatuwid bagay ang kalooban. Ayan. Pumasok ka na lang kapatid na kung ano yung gusto mong i-share. Maganda rin naman mag-share. Mag-share po kayo. Okay yan. Mas Okay lang maganda yan. sila magsalita Bro Esel Kung anong Oo. i-share nila sa topic. Ganun na lang Bro Esel. Mag-share sila sa topic. Kasi meron siyang sinasabi. Pasok ka na lang kapatid and then i-share mo, no? I-share mo yung gusto mong i-share.
Ayan, ayaw niya naman. Ayaw niya naman pumasok. Ah, mag ano tayo. Good evening kapatid na Romeo. Baka meron isi-share si Bro, good Bro Romeo. evening, mga amigo. Oh, Nakakain na kayo? Ako tapos na. ako hindi pa ako Isama mo Good mga evening sa kumain. lahat. amigas. Amigo, Ah, amigas. Amigo, okay. amiga. Ay, wala mang babae dito. Amigo lang muna. Amigo lang muna. Friend yan, Ayan. friend. Masama amigo, friend. Sige, pwede kayong Ano yan, mag-share. salitang Para Kastila yan, amigo. ikaw kapatid na kapatid na Mike, kumain ka na ba kapatid na Mike? Ako Oo, kasi hindi pa ako katapos ko lang. kumain. Oo. Ako hindi pa kasi ako kumain mga kapatid. Kain ka muna, bro. Kain ka muna bro, kay para masigla ang usapan natin. Oo. Sige, pwede kayo Bro Romeo, usap mag-share ka muna, naman. no? Mag-share ka naman sa Ah. sa topic ni Bro Isil. Mag-share kayo. Andyan yung sa Church of Christ kanina. Ewan ko kung gusto niyo Hindi ko pumasok. naabutan ng unang sinabi ni Bro Isil. Dito, nasa 40 kasi eh. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama Yan. na ang bawat makakakita sa anak at sa kanya'y Ito pala. sumasampalatay ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Yan. Okay, kapatid na Mike, kayo muna. Oo. Tignan ko lang yung pagkain, no? O Kayo sila muna kapatid mag-ano. na Mike. Kasi Bahala nag-share muna. na kami ni Bro Isil eh. Kayo naman Oo. mag-share. Yan yung topic, Bro Romeo, maganda yan. baka ano ka, gusto ka mag-ano? Baka meron kang Sapagkat may ito ang salita dyan. kalooban ng Ama na ang bawat nakikita ng anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Uy, nawala man ang litra. At siya ay nakaharang. ibabangon sa huling araw. Tama.